kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya ay hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nandyan sa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganon din sa mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online. Magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isang tanong tungkol sa paghahari ng Diyos ang inilapit ng mga Pariseyo kay Jesus. Ang tanong nila, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Sabihin nga po ninyo, kaharian ng Diyos. Kung papakinggan po natin ang tanong, tila ang pagkakaunawa ng mga Pariseyo tungkol sa paghahari ng Diyos ay isang literal na kaharian o literal na palasyo. Kaya nga ang tanong, kailan itatatag? Kailan itatatag? Siguro, iniisip nila, ang pagdating ng Diyos ay makikita na parang merong darating o merong nakaupo sa isang kaharian. Siguro ganun yung iniisip nila. Ganun yung imahe nila ng kaharian ng Diyos. Kasi pag sinabi nating kaharian, ano pong nasa isip ninyo? Hari, ano pa? Pag may hari, merong palasyo. May narinig ako noon. Palasyo, di ba? Kapag may hari, may palasyo. Ganun yung nasa isip ng mga Pariseyo. Pagtatag ng isang lugar, isang palasyo. Pero pakinggan natin. Pakinggan natin ang sagot ni Jesus para maunawaan natin kung ano ba ang kaharian ng Diyos para kay Jesus. Ang tugon ni Jesus sa tanong, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makakakitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini. Walang makapagsasabing nagsimula na doon o dito. Sapagkat ang totoo,
ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa puso ng nananalig sa Kanya. Malinaw ang sagot ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar o isang palasyo. Kaya't sinabi niya, walang makapagsasabi na naroon o rini. Di ba lugar lang naman ang tinutukoy kapag sinabing doon o dito? Di ba? Lugar ang tinutukoy, hindi ganun daw. Ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula ng maghari sa mga puso ng nananalig sa Kanya. Ito ang kaharian ng Diyos na tinutukoy ni Jesus. Ang paghahari ng Diyos sa puso ng bawat tao. Ang paghahari ng Diyos ay nakikita sa puso ng bawat tao. Nitong mga nakalipas na araw, natatandaan niyo pa po ba yung homily ko simula nung Lunes hanggang kahapon? Hello. Di po ba? Nitong mga nakalipas na araw, tinuro sa atin ni Jesus ang iba't ibang katangian ng taong simbahan. Yun yung Lunes. Martes, katangian ng lingkod. Kahapon, Miyerkules, katangian naman ng isang may pananampalataya. Siguro, iniuna na ituro ito ni Jesus sa atin para sundin, para makita sa atin, para gawin natin, para ang paghahari ng Diyos ay sumaatin. Sa bawat katangian na magagawa natin, sigurado ang Diyos ay isa sa atin. Sa pagiging taong simbahan, sigurado tayo ay mapapalapit sa Diyos at ang Diyos mapapalapit sa atin. Kung tayo ay matututong maglingkod, sigurado ang tao ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kung tayo ay lalalim sa ating pananampalataya, hindi malayong lumago tayo sa Diyos. Kaya, imbes na itanong, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos, ang dapat itanong, nasa akin ba ang Diyos? Sumasa akin ba ang Diyos? Madalas ang tanong natin, kailan dadating ang Diyos? Kailan maghahari ang Diyos? Huwag yun ang tanungin mo. Dahil hindi natin yun masasagot. Dahil ang sagot nun, nasa Diyos. Ang magandang itanong at may sagot, nasa akin ba ang Diyos? Ikaw ang makakasagot nun. Sumasa akin ba ang Diyos? Nasa iyo ang sagot. Mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay hindi isang lugar na ating pupuntahan o isang Diyos na dadating. Ang paghahari ng Diyos ay pagiging buhay at pananatili ng Diyos sa atin. Amen.